po sa buhay ng bawat isa. Blessed evening! Kamusta po ang buhay ng bawat isa? Mas mabuti po kaysa dati! Wow, praise God. Isang pribilehiyo po na maimbitahan po dito sa GIL Cafe para magbahagi po ng salita po ng ating Diyos. Bago po tayo mag-umpisa po sa gawain ngayon po, ay iniimbitahan ko po muna kayo tumayo para po sa ating opening prayer. Hallelujah, hallelujah. Glory be to the Father, glory be to the Son, and glory be to the Holy Spirit. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, ikaw po ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po Panginoon sa muling pagdakma po sa aming mga buhay upang muli po makapakinig po ng iyong salita. At Lord, bago nga po kami dumulog po sa gawain ngayon, kami po ay lumalapit po sa inyo na may kapabangan po na humihingi po ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Sabi po nga po sa iyong salita, Panginoon, na sa 1 John 1:9 that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins and cleanse us all our righteousness. Kaya po Panginoon, sa kawasan po ito, inaangkin na nga po namin ang kompletong kapatawaran at kalinisan na nagmumula po sa inyo po, Panginoon. At sa akin po, inilalapit ko din po, Panginoon, ang aking sarili na napiling maghayag po ng iyong salita. Itago mo nga lang po ako, Panginoon, sa iyong likuran na tanging ang iyong pong kanilingan ang makita, hindi po ang aking kahinaan. Samahan mo nga po ako, Panginoon, na maihayag at mahiyag po ang iyong salita ngayon po ang gabi po. At hallelujah, hallelujah. At maingat po namin ibinabalik po ang lahat ng mapuling pagsasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kamusta po? Kamusta po nito bawat isa? Mas mabuti po kaysa dati! Praise God. Sa gabing ito po ay may revelation po ang Diyos sa aking buhay. Sa aklat po na Romans 12 verse 2. Ang lahat po ba ay may dalang sandata sa gabing ito? Kung gayon po ay samahan niyo po akong magbasa po sa Romans 12 verse 2. Do not conform the pattern of this world, but transform by renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, good and pleasing and perfect will. Pinagpala na nga po ang pagkakabasa po sa salita po. Sa gabing ito po ay pinamagitan ko po ito renewal of mind. Think for the glory of God. Sa ating ito po ay sulat po ito ni Apostol Paul. Sa hindi po nakakilala po kay Apostol Paul, siya po ay isa pong lingkod ng ating Diyos. Sabi nga po dito sa sulat po ni Apostol Paul, sa Tagalog po, huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kaloob. This verse is very straightforward na nakasulat po dito kung paano nga po daw po natin malalaman yung God's will sa ating buhay. Kaya po ngayon pong gabi ay may 3 puntos po ako na i-share kung paano nga po natin malalaman ang kaloob po ng ating Diyos. Una po ay do not conform the pattern of this world. Sa mundo po kasi ngayon, meron pong pattern. Meron pattern ng mundo at ang ating Diyos ay meron din pong pattern.
Sa panahon po natin ngayon, lalo na po ngayon sa ating bansang Pilipinas, sobrang daming corruption na nangyayari. Tapos, sabi po dito sa salita, do not conform to the pattern of this world. Huwag daw po tayo makiayon sa mga gawain ng ating mga gawain ng ating mga kapatid, ng ating mga kapatid po. I-share ko po yung aking karanasan na dito po sa do not conform to the pattern of this world. Na minsan na nga din po ako tumuon po sa aking personal pleasure na iginugol ko po yung aking oras, aking sarili para po makuha ko yung aking sariling goal na hindi po pala dapat. Yun po yung akala ko po kasi nung time na yon, kapag maraming pera ang isang tao tayo ay magiging masaya. Pero ang Diyos po ay may katuruan po sa aking buhay na hindi po pala porket madami kang pera ay makukuha mo na yung joy na hinahanap mo. Kaya po, sabi po sa 1 John 2:15, do not love the world or anything in this world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. Sabi po ng verse, be transformed by renewing of your mind. Ito po yung pangalawang puntos na aking ibibigay po, na kailangan daw po natin baguhin yung ating pag-iisip. Hindi daw po, ano nga po ba ang sinasabi na renewing of your mind? Ito po yung pagbabago po ng ating pag-iisip, yung ating pananaw. Hindi po mangyayari ito po kung tayo po ay acquaintance po or hindi po tayo nagbabasa ng salita po ng Diyos. Kaya po, napakabuti po ng Diyos na ibinigay niya po itong salita sa Romans 12:2 na nakasulat po dito na do not conform to the pattern of this world and be transformed by renewing of your minds. Na kailangan daw po natin baguhin yung ating kaisipan from kung sa Greek words yung metamorphosis po, kung alam po ng iba po. Ito po yung uod na binago to paro-paro po. Parang kung ihahantinod po natin sa ating buhay, tayo bilang tao. Ako po ay nanggaling po sa aking personal treasure na yung sarili ko pong yung aking mga sariling kagustuhan lamang po ang aking ginagawa hanggang sa nireveal po ni Lord sa akin na hindi po pala yun ang makakapagpasaya po sa aking buhay, kundi po yung kanyang salita. Kundi po dahil sa kanyang mga salita po na nakaloob po sa Biblia. At pangatlo po, sabi nga po dito, kapag nagawa mo daw po yung dalawang puntos na yun, yung do not conform to the pattern of this world and be transformed by renewing of your minds, then, ito po yung sinasabi na, then you will be able to know God's good and pleasing perfect will. Saka daw po natin malalaman po yung kaloob sa atin ng Panginoon. Kaya po sa mga talata po ito, sinasabi po dito is, ibibigay po niya ng Lord ang makakabuti po sa ating buhay, yung kasiyasiya at lubos na kaloob ng ating Diyos. Amen. Bago po tayo dumako po bago po tayo matapos,
may share lang po ako kung paano nga po natin ma-apply po sa ating buhay. Number 1 po is go against the flow. Kailangan daw po natin na tumiwalas po, hindi po go against, hindi po sumalungat. Kailangan daw po natin sumalungat sa makamundong gawain po, lalo na po sa mundo po, ay sa panahon po natin ngayon. Kagaya po ng buhay po ni Daniel, na sumalungat po siya sa mga tao po na gustong tumugis po sa nung kapanahonan po niya. Kung sa may hindi po nakakaalam po sa kwento po ni Daniel, si Daniel po kasi is isang siya po ay may mataas po na posisyon na may hawak po siya na 120 governors po. At dahil po sa kataasan po ng kanyang posisyon, madami pong tao na gusto po sa kanya tumugis para po makapagnakaw. Pero po si Daniel po ay hindi po umayon. Si Daniel po ay go against the flow po. Alam niya po kasi yung pattern ng mundo. Kaya alam din po ng Diyos ang kaloob po na para po sa Kanya. At maging po tayo, at katulad din po tayo ni Mateo at ni Zacchaeus po, na sila po ay isang tax collector po sa panahon po nila. Sa panahon po natin ngayon, sila po ay isang mga empleyado po sa BIR. Pero matinding pagbabago rin po sa buhay nila. Sapagkat po, nagkaroon po sila ng pagbabago ng pag-iisip. Bakit po? Kasi po, narinig din po nila yung mga salita ng Panginoon. Tandaan po natin na ang salita po ng Diyos ang nagbabago po sa ating pananaw, sa ating pag-iisip, sa prinsipyo ng ating buhay. At number 2 po yung have a biblical mindset po. Ito po yung ito po yung prinsipyo po ng Diyos, yung sabi nga po dun sa Romans 12, na kailangan natin ng biblical mindset. Ano po yung biblical mindset? Ito po yung binabasa natin, yung banal na kasulatan. Tandaan natin na kapag nagbubukas po tayo ng Bible, lagi pong mayroong nakautusan po ang Diyos na dapat natin pong i-apply sa ating mga buhay. Dahil ito po yung nagbabago po sa atin. Huli po na aking iiwanan po ay live according to God's will po. Malalaman po natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Muli po nagmumula po ito sa ating pagbabago po ng ating pag-iisip. Be transformed tulad ng isang pangit na uod. Transform po sa paru-paro. At may iwan po akong katanungan. Why is it important to have renewed mind in order to discover God's will? Nawa po ay may naintindihan po kayo sa aking katuruan po ngayong gabi po. At bago nga po tayo matapos, tayo nga po ay tumayo para po sa closing prayer. Hallelujah, hallelujah. Lord God, salamat po sa kaurasan po ito. Salamat po sa iyong mga salita na aming na bulay-bulayan po ngayong gabi po. Lord God, ikaw, hallelujah, hallelujah. Lord God, enable us po na be against the flow po sa mundong ito, and transform our mind and